Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit-init na issue tungkol kay XRP. Isa po sa mga pinakasikat na crypto ngayon, pero matagal na rin po siyang kontrobersyal. Ayon po sa isang researcher, posibleng bumaba na raw ng husto ang volatility ni XRP kapag tumaas. Kapag tumaas na ang demand nito. Pero teka, may mga nagsasabi rin na si XRP ay parang stablecoin na daw. May katotohanan ba ito? At kung totoo, ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ano nga ba ang sinasabi ng researcher tungkol sa volatility ni XRP? Ayon po kay Smoke, isang kilalang crypto researcher at XRP community member, ay posibleng bumaba na ang sobrang paggalaw or volatility ng presyo ng XRP sa mga susunod na taon. At bakit? Dahil po sa unti-unting paglaki ng demand kay XRP. Ibig pong sabihin ay habang mas maraming tao o negosyo ang gumagamit kay XRP, mas nagiging predictable na ang galaw ng kanyang presyo. At sabi niya, may dokumentong naglalarawan kung paano si Ripple at pati na rin si IBM ay parehong nahirapan sa sobrang paggalaw ng presyo ng mga crypto asset. Ito po kasi ang dahilan kung bakit hindi agad-agad ginagamit ang crypto sa mga tunay na bayarin o transaction. Kapag sobrang volatile kasi, mahirap magtiwala. Ngayon ay bakit po bumababa ang volatility kapag tumataas ang demand? Simple lamang po yan. Kapag mas maraming tao ang gumagamit kay XRP araw-araw, nagkakaroon po ng tinatawag na liquidity. Kapag mataas po ang liquidity, mas madaming bumili at magbenta. At kapag maraming bumibili at nagbebenta, hindi na biglaan ang pagtaas o pagbaba ng presyo. Parang palengke po yan, di po ba? Kapag maraming suki, hindi madaling manipulahin ang presyo. Sa dokumentong tinutukoy ay sinasabi rin na may malaking epekto ang paglago ng ecosystem ni Ripple sa galaw ng presyo ni Ripple. Habang lumalawak po ang network, mas nagiging matatag ang paggamit nito. Kaya sa kalaunan, aasahan natin na mas bababa na ang pagiging pabago-bago ni XRP. Ngayon ay dito naman po tayo kay IBM. Ano nga bang ginawa ni IBM bilang alternatibo? Ayan, habang si Ripple ay umaasa na magiging mas matatag si XRP sa pamagitan po ng growth at saka adoption, si IBM naman ay naghanap ng ibang paraan. Ang gusto po ni IBM ay gumawa ng tinatawag na stable digital assets. Ito yung mga digital na pera na nakapeg or nakadikit sa halaga ng totoong fiat tulad po ng US dollar, euro at saka maging ginto. Ang mga stablecoin na ito ay ginawa para po sa mas stable na presyo, para mas convenient gamitin sa mga bayarin, lalo na sa cross-border transactions o padala mula sa ibang bansa. So habang si XRP ay umaasa sa natural na paglago para maging stable, si IBM naman ay gumawa ng kanyang sariling paraan para agad maging predictable ang digital currency. Ngayon ay totoo bang si XRP ay isang stablecoin na? Ito ang tanong na matagal nang pinagtatalunan sa XRP community. May mga nagsasabi na si XRP ay parang stablecoin na dahil sa sobrang liit ng galaw ng presyo nito. Sa katunayan, noong taong 2021, may ulat mula sa World Bank na tinawag si XRP bilang isang uri ng stablecoin. Dahil daw ito sa bilis ng kanyang transaction at sobrang baba ng fees. Dagdag pa dito, may isa pong kilalang XRP analyst na si Wok or Rat of Kahneman na ayon sa kanya si XRP ay mukhang stablecoin minsan kasi halos hindi gumagalaw ang kanyang presyo.
Kaya kung gusto mong kumita sa kanya, kailangan mo siyang i-trade ng maayos o maghintay ng matagal hanggang sa tuluyan po siyang tanggapin ng masa. Pero nilinaw rin niya na hindi naman talaga stable coin sa XRP. Ang sinasabi lang niya ay minsan sa sobrang bagal ng price movement niya ay parang nagiging stable na po siya. Ngayon ay may mga hindi rin sumang-ayon sa ideya ng XRP bilang stable coin. Ayan. At oo, may mga sumasang-ayon at marami pa ring hindi naniniwala sa ganitong pananaw. Isa na po rito si Ginoong Panos Mecras. Isa po siyang eksperto sa blockchain at kilalang tagasunod ng XRP ecosystem. Noong February 2025, sinabi niya ng direkta na hindi at kailanman ay hindi magiging stable coin itong si XRP. Ayon sa kanya, iba ang disenyo at layunin ng XRP kumpara sa mga tunay na stable coin tulad ni USDT at saka USDC. Ang punto po niya ay si XRP ay ginawa bilang isang bridge asset o tagapamagitan sa mga transactions. Kaya dapat mas flexible ito sa price movement. Hindi po siya nilikha para manatiling fix ang kanyang value, kundi para maging efficient tool sa pag-transfer ng value kahit anong bansa ka pa galing. Ngayon ay bakit po sinasabing baka bumalik? Ayan, sa galaw itong si XRP. Bagamat may mga panahon na parang hindi gumagalaw si XRP, sa totoo lang, mula November 2024 ay tumaas na ng mahigit 300% ang kanyang presyo. Isang patunay ito na hindi talaga siya stable coin. Pero nitong mga nakaraang buwan, tila nananatili siya sa bandang presyong $2. Ayon sa ibang analyst, ito ay sinyalis ng equilibrium o balanse sa pagitan po ng mga buyers at saka sellers. Pero may ilan din na nagsasabing pwedeng sumabog ulit ang presyo ni XRP. Kapag bumaba na ang selling pressure at patuloy po ang pagtaas ng demand, pwede raw pong magkaroon ng biglaang breakout sa presyo or paggalaw sa presyo ni XRP. Ayan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Malaking epekto po ito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders. Kung totoo ang magiging mas predictable na ang galaw ng XRP, mas magiging madali para sa atin ang magdesisyon kung kailan po tayo papasok at lalabas sa market. Hindi na tayo basta-basta mabibigla sa biglaang pagbaba ng presyo. Para naman po sa mga investor na long-term ang goal, maganda rin ito dahil posibleng mas mapagkakatiwalaan na ang galaw ni XRP. Mas madali na rin gamitin sa XRP sa mga bayarin o padala sa ibang bansa, lalo na kung gagamitin na rin ito sa mga negosyo, paaralan at saka iba pang institution gaya ng sinulat ni Professor Alex Gersh. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay intriguing po ng development na ito. Kung sa XRP ay tuluyang maging less volatile habang lumalaki ang demand, baka ito na talaga ang susunod na global bridge currency. Hindi man siya maging tunay na stable coin, pwede naman siyang maging stable in behavior. At yan ang importante para sa tunay na mass adoption. Pero syempre, kailangan pa rin natin na maging maingat. Huwag po tayong magpadala agad sa hype. Lagi nating tandaan ang crypto market ay mabilis pong magbago. Kaya mahalaga po ang tamang kaalaman at tamang timing sa bawat hakbang natin. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.